Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, antindi po mga kabida, no? Ito po mga binitawang mga salita po, ni dating Senate President Chis Escudero mga kabida sa kanyang privilege speech kahapon po. Okay? Ito po ay laban mga kabida kay dating House Speaker Martin Romualdez po, sinabi po niya, si dating Speaker Romualdez daw ang may pakana ng lahat mga kabida sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa. Ito hong corruption issue na ni pangalan po niya hindi ho mabanggit-banggit Ewan ko ba kung takot ba itong mga mababatas po natin, itong mga senador, kagaya ng sinabi po kahapon po mga kabida ni Senador Rodante Marcoleta na ilan daw sa mga senador dyan sa Senado takot daw kay Romualdez. Pwera lang po sa kanya mga kabida. Okay? Pero hindi na po nakapagtimpi itong si Senador Chis Escudero mga kabida sa mga nangyayari po ngayon. Ang ginawa daw mga kabida, mayroong script at itong script ay hinanda daw ni Speaker Romualdez para pagtakpan po mga kabida yung kanyang mga kasalanan daw mga kabida. Ang ginawa ay binaling po sa senador o sa mga senador yung aligasyon ng corruption sa flood control mga kabida. Kung tutuusin po ang mga binanggit daw sa mga pagdinig mga kongresista eto pakinggan muna natin itong kanyang mainit po na pahayag kahapon sa kanyang privilege speech mga kabida. Narito po. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco
at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizalde, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Ayun, walang kalatoy-latoy po. Binanggit po makabida, no? Ni Senator Escudero, ano po, ito kong pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Ito, galit na po ito, ano, mga kabida. Sinabi po niya mga kabida na matagal na raw bulong-bulungan po na ito pong si Romualdez ay magnanakaw daw, ano, mga kabida. Eh nga nagpatugtog pa po eh. Ito pong si Escudero po mga kabida, ano po, no? At ito pa yung matindi, ano, mga kabida. Sinabi po niya sa kanyang privilege speech po kahapon, ano po, na ito daw si Romualdez ang may pakana daw dito sa impeachment po, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po. Kaya nga, siguro that time napaka-agresibo po, ano, ito pong mga miyembro po ng House of Representatives na i-impeach po itong si VP Sara, ano, sa kabila po ng panawagan po ng dating sa kabila po ng panawagan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida, ano, na wag hong ituloy, okay, na hindi ho maganda sa bansa, ano, mga kabida. Okay? Magkawatak-watak yung mga Pilipino. Ano po? Eh, ang ginawa po, itinuloy po ng House of Representatives. Hindi po ginalang po ang Pangulo po dito. Mga kabida. Eh, yun pala. Eh, may pakana daw dito. Ano? Ito daw si Romualdez. Kaya, hindi ho nakapagtataka po mga kabida kung bakit po hindi po ginalang po ang desisyon ng. Kaya nga hindi ho nakapagtataka po, ano, mga kabida, kung bakit hindi po ginalang ito pong desisyon po ng Pangulo. Okay? Ito yung sinabi po, ano, ni Senator Escudero, mga kabida, ano po. Kung nais ninyong lumitaw ang katotohanan, kung nais ninyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais ninyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. Senator Chis Escudero, ano. So yun yung sinabi po niya, ano, mga kabida. Kumbaga, itinuro po ni Senator Escudero, ano, ito pong si Martin Romualdez ang mastermind sa lahat ng mga nangyayari po ngayon, ano, mga kabida. Alright? Pero meron pong sagot dito, no? Si dating Speaker Martin Romualdez, mga kabida, ang tapang po yung kanyang sagot po dito. Ano po? Babasahin ko lang po Bilang tugon po ito mga kabida sa pahayag po ni Senator Chis Escudero laban sa kanyang privilege speech po kahapon. Ano po? Ito yung kanyang sinabi po kahapon mga kabida. Babasahin ko lang po, ano, official statement. Ito po, no? I listen to the privileged speech of Senator Chis Escudero. With respect, what we heard was not an expose but a DDS script. The same recycled accusations we have long seen on troll pages and social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbis na magpaliwanag, nanisi siya
Malinaw naman ang katotohanan, ang talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika. For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record can withstand scrutiny. Wala akong itinago. As for Senator Escudero, kung tunay na pananagutan ang hanap sa presinto na siya magpaliwanag. Ferdinand Martin G. Romualdez, Representative, 1st District of Leyte. Ayun. Paano po nakakasiguro po ito hong si Congressman Romualdez po makabida na sa presinto ho magpapaliwanag ito pong si Senador Escudero. Okay, ito ikukumpara po natin mga kabida, ito pong mga aligasyon laban po sa kanilang dalawa. Laban kay Escudero, laban kay Romualdez, Okay? Now, dito muna kay Escudero. Ang aligasyon po dito meron daw siyang mga flood control kickbacks daw mga kabida, pero puro lang po datos yun. Wala hong direktang direktang transaksyon, nakausap po ng mga accusers, ito pong si Senator Escudero, Okay? Whereas dito ho kay Romualdez, mga kabida, meron pong personal knowledge o ano pala yung sinabi po mga kabida ni Sergeant Orly Godesa, Personal knowledge 'yon. Okay? Siya mismo yung nag-deliver daw ng mali-maletang pera po sa bahay mismo ni dating Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Ang tindi po nung aligasyon na 'yon. Di ba? Pagdating naman dun ho sa 2025 national budget, ang direkta pong inakusahan dito mga kabida na may pakana, ito pong si Congressman Zaldico, Pero hindi naman daw pwedeng gumalaw itong si Zaldico mga kabida kung wala hong basbas mula sa kanyang boss. Wala naman pong ibang boss po si Zaldico, mga kabida. Ito hong si dating Speaker Martin Romualdez nung 19th Congress, di ba? Maraming hindi ho maniniwala na ito pong si Zaldico ay gagalaw ng mag-isa na kusang loob, mga kabida. Ito ngang si dating Congressman Jing Parsi, yung kanyang paniniwala po, na hindi po pwedeng gagalaw ito pong si Zaldico kung wala hong basbas, wala hong pagtitimon, mga kabida, mula sa nakakataas po sa kanya. See? Tsaka pangalawa, dyan po sa BICAM, hindi lang po si Zaldico ang dyan, Diba? So, makuha bang garapalang gagawa ho dito si Zaldico ng milagro dyan sa BICAM po, mga kabida, sa budget, kung wala hong basbas, Yan yung paniniwala po ng iilang mga kritiko po laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. So itong expose po ni Senator Escudero, kasi ang tingin po ni Martin Romualdez po dito ay hindi daw expose po ito, pero ang tingin po ng ilan ito po ay manifestation po mga kabida doon po sa mga nauna na pong aligasyon, Okay, na hindi lang po mabanggit-banggit Okay? Na hindi lang po mabanggit-banggit. Kumbaga, ang ginawa po ni Senator Chis Escudero, ipinatutuhanan po niya yung mga aligasyon, mga kabida, Okay? At siya mismo ang nagpangalan po sa mga hindi ho pwedeng banggitin na pangalan. Whether dyan po sa House of Representatives or sa Hall of Senate, mga kabida. Kaya ngayon, tapang po Direktang inakusahan po, ni Senator Escudero ito pong si Romualdez. Okay? Pero nauna po dyan, mga kabida, ito pong si Senator Marcoleta kahapon.
Okay? Wala hong kalatoy-latoy po. Binanggit po ni Marcoleta ito pong si Romualdez, ano? At in fact, nagpasaring pa nga siya doon sa kanyang mga kasama ni. Marami daw siguro sa kanila doon takot, ano? Kay Romualdez Puwera lang po sa kanya, ano po, mga kabida. Ito, malaking ano yon, malaking sampal po yung sinabi po ni Marcoleta kahapon po, ano, mga kabida, sa kanyang mga kasamahan po Lalong-lalo na po yung mga gusto kong iiwas po, ano, ito pong si Romualdez sa investigasyon po ng flood control, ano po, mga kabida. Okay? Now, ang huhusga po dito, hindi po mga senador, hindi mga kongresista, no? Hindi po ang gobyerno, kundi ang taong bayan po, mga kabida, ano po. Okay? Sa mga nangyayari po noong 19th Congress, kung saan po ay naglipanan lang po, mga kabida, yung pera po. Kahit saan-saan at kahit sino po ang binibigyan po ng pera at the time, ano? Dahil doon sa ayuda po, mga kabida, no? Maraming ang bumatikos po, ano? Na umuutang po ang Pilipinas, okay, ng pera sa ibang bansa, no? And yet, ang dami hong pera po dito sa Pilipinas na ipinamimigay lang po. Okay? So, yun po, ano, mga kabida, titingnan natin po ito, ano po, abangan po natin ang susunod na kabanata, ano, dito sa palitan po ng aligasyon, akusasyon, sa pagitan po ni Senador Escudero at ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Titingnan po natin kung ano po yung magiging ganap dyan po sa Senado, ano. Baka naman po mayroon pong movement in the coming days. Alright? Dyan po sa Senate, mga kabida, ano po. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Dito ho sa very exclusive po, mga kabida, ano, na privilege speech ni dating Senate President Francis Cheese Escudero. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.